May mga sampal na hindi pinakamasakit sa balat kundi sa dignidad. Nang araw na iyon, sa gitna ng conference room ng isang korporasyon na nakakahalaga ng daan-daang milyong piso, sa harapan ng buong pamunuan at ng dosenang tao na natigilan sa hininga, sinampal akong aking biyenan, isang makapangyarihang direktor ng walang babala, walang alinlangan. Natawa siya ng malakas, ang mga mata nangungutya. Para bang ang sampal ay isang aliwan lamang upang ipaalala sa akin ang aking lugar. Manugang ka, hindi ka may karapatang magdesisyon. Hindi ako umiyak, hindi naksiha, hindi nakpaliwanag. Kinuha ko lang ang aking telepono, tumingin ng diretso sa kanya, at naksalita ng dahan-dahan. Bigyan ninyo ako ng 10 minuto. Natawa siya ng mas malakas pa, hinahamon ako sa harapan ng lahat. Sino man ang tawagan mo, walang silbi. Ngunit 10 minuto pa lamang, nang muling bumukas ang pintong conference room, nanigas ang ngiting iyon sa kanyang mukha. At mula sa sandaling iyon, walang sinuman sa kwartong iyon ang nangahas na hamakin ako muli. Umuulan ng magaan ng umaga na iyon sa Maynila. Ang manipis na mga patak ay kumakapit sa salamin ng mataas na gusaling kinaroroonan ng opisina ng kumpanya. Mula sa ika-20 palapak, ang daloy ngang sasakyan sa ibaba ay mga larawang kulay lamang, mabagal, malayo, walang malasakit. Katulad ng pakiramdam ko sa loop, nakatayo ako sa harapan ng salamin sa chair ng mababay, inaayos ang kwelyo ng aking puting blusa, muling pinintalan ang mga labi, ang buhok nakatali ng maayos sa likod. Sinabi ko sa aking sarili, mahalaga ang meeting ngayon, huwag makamali. Meeting ng estratehiya para sa quarter, kung saan mapapapasyahan ang kapalaran ng isang proyekto na nakakahalaga ng daan-daang milyong piso. Isang proyektong sinundan ko ng halos 1 taon. Gumigising sa hating gabi ng maraming beses. Binabago ang bawat numero, bawat klausul ng kontrata. Ngunit alam ko na ang haharapin ko ay hindi lamang pressure ng trabaho. Lumabas ako sa elevator, ang mahabang palapak ngika, 20 antas ay may kulay abong karpet na malamig. Ang malaking conference room ay bukas na, ang mapinuno ng departamento halos kumpleto na, nakaon ang proyektor, puting liwanag na naksisina sa makintap na mesa. Sa dulong mesa, si Senyora Vivan ang aking biyenan nakaupo na room. Nakaitim na blazer. Nakakulot ang buhok ng mayos, mukha ay malamig at pamilya. Kapag lumitaw siya, ang hangin sa kwarto ay agad na nag-ikot na parang lubid. Yumuko ako upang sumunod sa profesional na kaugalian. Magandang umaga po, ma'am. Hindi siya tumingin sa akin. Pinupulupot lang ang magapahina ng dokumento. Tinig ay patag. Umupo na. Si Marco, asawa ko, nakaupo sa kanan niya. Iniwasan niya ang aking mamata, nakatutok sa kanyang laptop na parang hindi naroon ang kanyang asawa. Sa sandaling iyon, ang aking puso ay lumubo ng kaunti. Nagsimula ang meeting, tumayo ako upang ipresenta ang proyekto. Lumabas ang bawat slide. Nagsalita ako ng malinaw at maayos, pagsusuri ng market, hula sa panganib, inaasahan kita. May mga umasintang ulo, may mga nagsusulat. Nung nagsasalita na ako sa pinakamahalagang bahagi, ang mga klausul ng pagbabahagi ng kita sa kasosyo, isang maingay, nakalatok ang tumunog. Binugbog ni Senyora Vivan ang dokumento sa mesa. Ang tunog na iyon ay nagpagulat sa buong kwarto. Ana, ang tinik niya ay hindi mataas ngunit matulis at malamig. Tumigil ako at lumingon. Po, tumingala siya. Sinilipan ako mula ulo hanggang paa. Sino ang nagpahintulot sa iyo na baguhin ang klausul 7B nang walang pahintulot? Ang hangin sa kwarto ay nanigas. Huminga ako ng malalim. Sinisikap na manatiling kalmado. Ma'am, ang klausul na iyon ay naipasa na sa legal at sa finance. Tumahimik ka. Binita niya ako at biglang tumayo. Bago ko pa maintindihan kung ano ang nangyayari, naramdaman ko ang isang malalakas na hangin na lumipas. Ang tunog ay malakas at maliwanag sa loob ng silyadong kwarto. Naiwala ako ng katinuan, narinig ko ang kanan kong tenga, ang kaliwang pisngi ay nasunod na parang apoy, ang buong conference room ay nagbula, walang nagsalita, walang gumalaw.
Nakatayo ako ron na gulilat. Ang mga kamay ay nakabitin. Hindi dahil sa sakit kundi dahil hindi ko mapaniwala ang nangyari ito. Itinuro ni Senyora Vivan ang kanyang daliri diretso sa aking mukha. Ang tinik ay mapay. Sino ka para lampasan ako? Manugang ka lang. Huwag mong isipin na ang pagiging project manager ay nabibigay sa iyo ngang karapatan. Lumingon ako kay Marco na kaupo pa rin siya. Hindi tumayo, hindi nagbigay depensa, hindi nagsalita. Ang mga mata niya ay umiwas sa akin. Sa sandaling iyon, naunawaan ko nag-iisa ako. Iniyu ko nga ilang manager ang kanilang ulo. May isa na umubo, may isa na nakunwaring tinitiknan ang dokumento. Walang nagsalitang kahit isa. Natawa ng malakas si Senyora Vivan. Ang tawa ay umaalinggaw-naw sa takot na taimtim na kwarto. Tingnan mo nga ang sarili mo nakatayo ka pa rin diyan. Kung hindi ka sang-ayon, anong gagawin mo? Ako ang nagdesisyon ng lahat dito. Dahan-dahan kong itinaas ang aking kamay at hinipo ang aking pisngi. Ang dulo nga daliri ay nanginginig kaunti. Huminga ako ng malalim, hindi umiyak, hindi sumigaw, hindi lumaban. Naksalita lamang ako, ang tinik ay napakababa, ngunit bawat salita ay malinaw. Bigyan ninyo ako ng 10 minuto. Nakagulo ng kaunti ang buong kwarto. Natawa pa ng mas malakas si Senyora Vivan punong panunuya. 10 minuto para tawagan sino, ang mamagulang mo, o iyak kang humiling sa asawa mo. Hindi ako sumagot. Yumuko ako at tinipon ang aking laptop. Lumabas sa conference room sa ilalim ng naktatakang mga mata ng lahat. Naksara ang salaming pinto sa likod ko. Ang pasilyo ay tahimik. Ang aking puso ay kumakabo ng malakas ngunit ang aking isip ay kakaibang kalmado. Inilabas ko ang aking telepono. Nagliwa na ang screen, pumindot ako ngang isang numero lamang at ang tawa na iyon ay magbabago ngang lahat sa kumpanyang ito. Nang maksara ang pinto ngang conference room sa aking likod, napansin ko na nangingini ang aking mga kamay. Hindi dahil sa takot kundi dahil kakatapos ko lang lumampas sa huling hangganan ng pagtitiis. Ang pasilyo ang 20 palapak ay tahimik na kakaiba. Tumatakbo ang aircon ng pantay-pantay. Ang puting liwanag ay sumasalamin sa malamig na kulay abong sahig. Sumandal ako sa salaming dingding, tumingin sa lungsod na umulan sa ibaba. Isang buong umagang paghahanda, isang buong taon ngakpak sisikap lahat, ay naituon sa isang sampal. Inyuko ko ang ulo at tiningnan ang naniningning na screen ng telepono sa aking kamay. Ang numerong iyon ay matagal ko nang nakatago ngunit hindi ko inisip na magagamit ko ito isang araw. Nanatiling lumulutang ang aking daliri sa screen ng ilang segundo, isang maliit na pag-alangan. Pagkatapos, pinindot ko ito. Tumutuktok ang telepono ng isa-isa, mabagal at mabigat. Alo. Isang malalim na tinak ng isang lalaki, walang pagmamadali. Lunod ako ng malumanay ngunit malinaw. Tatay ako si Ana. Tahimik ang kabilang dako eksaktong 2 segundo. Pagkatapos ay bumaba ng kaunti ang tinik niya. Nasaan ka? Nasa opisina ako. May nangyari? Ipinukit ko ang mga mata. Nanginginig ang hininga. Sampal ako kanina sa gitna ngang meeting, isang mahabang katahimikan, hindi katahimikan ngang pagkagulat kundi ngang pagpipigil. Nakpatuloy ang tinik niya, patak pa rin ngunit mas mababa. Sino? Sumagot ako. Ang biyenan ko. Walang sigaw, walang malakas na hininga. Isang tanong lamang. Masakit ka ba? Ang tanong na iyon ay napalumot ng aking lalamunan. Umiling ako kahit hindi siya nakakakita. Hindi, ngunit hindi na ako magpapatuloy ng ganito. Sa kabilang dako, narinig ko ang ingay ng inihaling upuan. Marahil ay tumayo na siya. Nasa ilanong palapak ka? 20. Sige. Isang salita lamang. Pagkatapos ay napatuloy ang tinik niya, dahan-dahan ngunit tiyak. Bumalik ka sa conference room, natigilan ako, umupo muli, huwag na magsalitang kahit ano. Ang biyenan mo, pinutol niya ang aking sinabi, sa loob ng 10 minuto, magbabago ang lahat. Natapos ang tawag, nawala ang screen, nakatayo ako ng hindi gumagalaw, ng ilang segundo, ang puso ay kumakabo,
nang malakas na naririnig ko ito sa aking dibdib. 10 minuto iyan ang pinagtawanan niya. Huminga ako ng malalim. Inaayos ang kwelyong blusa. Pinunasan ang nga gilid ng mamata hindi dahil sa pagyak kundi upang manatiling malinaw ang isipan. Bumalik ako sa conference room, nagbukas ang salaming pinto. Ang hangin sa loob ay mabigat pa rin gaya nang umalis ako. Sabay-sabay na lumingon sa akin ang lahat ng mga mata. Nakaupo si Senyora Vivan, nakakrus ang mga braso, ang kalahati ng bibig ay nakatektek ng may sarkasmo. O bumalik ka na? Tapos na ang tawag? Hindi ako sumagot. Tahimik na hinila ang upuan at umupo sa dating lugar ko. Tumingin si Marco sa akin. Ang mga mata niya ay nagbabago ngunit tahimik pa rin. Lumipas ang 1 minuto, 2 walang nagsalita. Ang meeting ay nakabitin sa isang nakakasagabal na hangin. Sa 5 minuto, nawalan ng pasensya si Senyora Vivan. Sige, magbatuloy na tayo. Lumingon siya sa sekretarya na naktala ng maminuto ihinto ang proyektong ito, ang pangalan ay hindi pa natapos ang pagsabi. Isang alert na tuno ang lumabas mula sa laptop ng finance manager. Natigilan siya at tumingin sa screen, pagkatapos ay tumingin sa itaas, ang tinig ay nagutal. Ma'am, ang sistema ng mga account ay pansamantalang nalok ano? Ikunot ng nuni Senyora Vivan. Nakmadaling suriin ng IT manager, namutla ang mukha. Hindi lang isa, ang lahat ng pangunahing account ng transaksyon ay na-freeze. Ngumiti ng mapanukso si Senyora Vivan. Kalokohan. Tawagan ang bangko agad. Bago pa man makatawag, tumuno ang desk phone niya. Kinuha niya ito, ang tini ay puno ang inis. O, si Vivan ito. Pagkatapos ng ilang segundo, nagbago ang kulay ng mukha niya, mahigpit ang kamay sa receiver. Anong sinabi mo? Wala akong natanggap na abiso. Ito ay aking kumpanya. Matagal na naksalita ang boses sa kabilang dako. Hindi nangumiti si Senyora Vivan. Nanigas ang labi niya. Nagsimulang lumitaw ang pawis. Malakas na inilapa ang receiver, ang buong kwarto ay tiwala. Ang mga mata niya ay dahan-dahang lumingon sa akin. Sa unang pagkataon mula nang pumasok ako sa kumpanyang ito, nakita ko sa kanyang nga mata hindi pagama, kundi pakalito. Tumingin ako ng diretso sa kanya, hindi naksalita, tahimik na nakatitig. Ang orasan sa dingding ay naktik ng bawat segundo, 5 na lang. Ang hangin sa conference room sa oras na iyon ay hindi napababasa, tensyon na kapal ang hangin na parang inubos ng isang tao ang lahat ng hangin mula sa silk na salaming silid. Ang manakaupo ay hindi nangangahas huminga ng malakas, ang mga nakatayo ay hindi nangangahas gumalaw. Nakaupo si Senyora Vivan, ang mga kamay ay nakapatong sa mesa, ang mga daliri ay mahigpit na nakakulot hanggang maputi na ang kuko, wala ng pagmamataas kanina, wala ng tawang ng uyam. Isang makapangyarihang babaeng nang hahawak upang manatiling kalmado. Anong nangyari ito? Nagsalita siya. Ang tinik ay mas mababa. Hindi sumigaw. Hindi nagagalit. Isang tanong lamang ngunit punong halata. Napakabahala. Lunod ang finance manager ng Lawe. Ma'am, sinabi ngang bangko na nakatanggap sila ngang direktiba mula sa itaas. Aling itaas? Nagalit si Senyora Vivan. Mula sa may-ari nakagulo ang buong kwarto. Ang may-ari ang taong kahit si Senyora Vivan ay hired manager lamang, hindi ang tunay na may-ari. Tumayo si Senyora Vivan. Hindi iyan posible. Ako ang pumipirma ng lahat ng dokumento dito. Mabilis na lumingon sa akin. Ikaw, ano ang ginawa mo? Naktatakang lahat ng mata ang napunta sa akin. Nanatili akong nakaupong tahimik, tuwid ang likod, maayos na nakapatong ang mga kamay sa mesa. Hindi ako ngumiti, hindi nakprovoke. Sumagot lamang ako ng mahinahon. Tatay ko hindi, wala akong ginawa. Ang inuso ni Senyora Vivan ang mga mata, huwag kang magsisinungaling sa harap ko. Sino ang tinawagan mo? Tumingin ako ng diretso sa kanya ang taong, ayaw nitong makaharap ngayon. Bigla na lang tumayo si Marco. Ana, ano bang sinasabi mo? Ang tinik niya ay nangingini hindi sa galit kundi sa takot. Tiningnan niya ako na parang isang estranyo. Alam mo ba ang ginagawa mo? Lumingon ako sa kanya. Sa unang pagkakataon mula nang pumasok sa conference room, alam ko nang mabuti.
Ang sagot ko ay nakpatigil sa kanya. Na kunwaring ngumiti si Senyora Vivan, huwak ng makdrama. Kaya mo ba akong takutin ng isang tawak? Lumingon siya sa sekretarya, tawagan agad ang chairman ng board. Kinabahan ang sekretarya at nagpindot. 1, 2, 3 tuktok walang sumasagot. Lumingon ang sekretarya kay Senyora Vivan at umiling, namutla ang mukha ng senyora. Sa sandaling iyon, tumunog ang aking telepono, isang mensahe lamang, walang emoji, walang extension. Huminga ako ng malalim at tumayo. Pahintulutan po ninyo akong lumabas sandali. Kumabok si Senyora Vivan sa mesa. Tumayo ka diyan, ngunit nakalikot na ako. Nagbukas ang pinto ng conference room. Ang pasilyo ay tahimik pa rin. Ngunit ngayon ay may tunog ng mabagal ngunit tiyak na yapa, isang kalalakihang may edad na lumapit. Suot ang maitim na suot. Ang mukha ay seryoso. Ang mga mata ay matulis at malalim. Kahit isang tingin pa lamang, alam ngang lahat na ito ay hindi isang ordinaryong tao. Yumuko ako, tatay. Ang mga salitang iyon ay parang kidlat na tumama sa conference room sa aking likod. Natigil si Senyora Vivan sa lugar niya. Tatay, bulalas niya. Ang tinik ay nawalan ng kulay. Pumasok ang lalaki sa conference room nang hindi na kailangan ng pagpapakilala. Naglibot-libot ang mga mata niya sa kwarto. Ang tingin ay tumigil sa kaliwang pisngi ko kung saan malinaw pa ang marka. Hindi siya naktanong, hindi na kailangan. Lumingon siya kay Senyora Vivan. Kayo ay si Senyora Vivan. Ang tinig niya ay hindi malakas ngunit nagpatigil sa buong kwarto na makaathing. Oh, ako si Senyora Vivan. Nagsisikap siyang manatiling kalmado ngunit nanginginig na ang tinig. Kayo ay sino? Kumuha ang lalaki mula sa bulsa ng kanyang jacket ng isang card at inilapa sa mesa. Isang simpleng galaw lamang, ngunit nang makita ito ng finance manager, biglang tumayo. Diyos ko, Diyos ko. Yumuko si Senyora Vivan upang tumingin pagkatapos ng isang segundo. Namutla ang mukha niya, nanginginig ang ngalabi. Hindi pwede iyon. Dahan-dahang nagsalita ang lalaki. Ako ang kinatawan ng pinakamataas na shareholder ng grupong ito. Huminto siyang isang kapat at nagpatuloy, at ang babaeng iyon inilapak ang kamay sa aking balikat, ay ang aking anak. Sumabog ang conference room sa katahimikan. Umatras si Marco ngang isang hakbang, naputi ang mukha. Hindi possible. Tumingin siya sa akin. Ang nga mata ay nakawatak-watak. Ana, ikaw. Tumingin ako sa kanya ng tahimik. Hindi ko sinabi na mahirap ako. Natitisot si Senyora Vivan at kailangang suportahan ang sarili sa upuan. Kayo pinutol ang lalaki. Ang babaeng sampal ninyo kanina sa meeting. Walang naksaliksik pa. Lumingon sa akin ang aking tatay. Masakit ka ba? Umiling ako. Hindi, tatay. Tumango siya at lumingong kay Senyora Vivan. Ang tinig ay bumaba. Ngunit ako, hindi. Ang gasalitang iyon ay nakpalamig sa buong kwarto. Nang maksara ang pintong conference room, para si Senyora Vivan ay kinanaw ang lahat ng lakas. Umupo siya nang bumaksak sa upuan. Ang mga balikat ay nabaluktot. Kaibahan sa larawang makapangyarihang babae nung karaniwan. Ngunit sa loob lamang ng ilang segundo, mabilis niyang nabawi ang panlabas na tigas na sanay sa kanya. Siya ay isang babaeng nabuhay sa buong buhay sa mundo ng negosyo. Mabuti niyang naunawaan ang isang bagay hanggang hindi ka nahahatulan, walang tunay na natalo. Napakahina bang ginawa ninyo? Nagsalita si Senyora Vivan. Pinilit ang tinik na manatiling kalmado. Ang nga mata ay hindi umaalis sa aking tatay. Kahit paano pamilya ito. Hinila nga aking tatay ang upuan at umupo sa dulo ng mesa na katapat niya. Dahan-dahang sumagot siya. Ang bagay na pampamilya ay natatapos sa pintuan ng bahay at ang sampal na iyon ay nangyari sa conference room ng kumpanya. Tumingin siya ng diretso at ang kumpanyang ito ay hindi sa inyo. Ang masalita ay parang malamig na talim. Mahigpit ang kamay ni Senyora Vivan, ang makuko ay lumubo sa balat ng palat niya. Nakbigay akong buong buhay ko sa pangkat na ito, walang nakontradikta. Tumango ang aking tatay. Ngunit ang pagbibigay ay hindi nakbibigay sa inyo ngang karapatan na insultuhin ang iba. Lumingon siya sa sekretarya, ipaalam ninyo na magtitipon ang board of directors sa loob kang 30 minuto.
Nakagulat ang buong kwarto. Nagutal ang HR manager. Po, hindi pa nangyayari ang ganitong agarang pulong. Pinutol ng aking tatay ang sinabi niya. Ang tinik ay tiyak, nakbabago ang mga tradisyon. Nanatili akong nakaupo ng tahimik, ang puso ay kumakabo ng pantay-pantay ngunit malinaw. Hindi na nanginginig, hindi na natatakot, malinaw na ang isipan. Si Marco ay nasa tabi ko, ang muka ay punong kaguluhan. Dahan-dahan siyang humila ng aking manggas at bulong na nagsabi, "Ana, alam mo bang may kahihinatnan ito?" Tumingin ako sa kanya ng matagal at sumagot. Naisip ko na ang kahihinatnan mula nang tumahimik ka. Binitawan ni Marco ang aking kamay. Ang espesyal na sesyon ay ginanap sa pinakamalaking conference room sa ika-25 palapa. Nang pumasok kami, halos kumpleto na ang mga board member, ang hangin ay seryoso at mabigat. Nausap ang mga tao ng pabulong, ang mga mata ay punong kang pagtataka at pag-ingat. Pumasok si Senyora Vivan sa huli, nakaitim pa rin na blazer, nakataas pa rin ang ulo, ngunit ang mga hakbang ay hindi na kasing tigas ng dati. Tumayo ang aking tatay, hindi na kailangan ng pagpapakilala. Diretso na tayo sa punto. Napakita ang screen, iniharap ang mga dokumento, mga ulat sa pananalapi, mga desisyon sa pamumuhunan, mga mabilis na napirmahang kontrata. Sa nakalipas na 2 taon, dahan-dahan niyang sinabi, 3 mahahalagang desisyon ng pamunuan ang halos nakdala sa kumpanya sa seryosong panganib. Nakagalos ang kwarto, biglang tumayo si Senyora Vivan, "Nanloloko kayo." Walang tiningnan ang aking tatay sa kanya, ginawa lang siyang senyas sa akin. Tumayo ako. Sa unang pagkakataon nakatayo ako sa harapan ng Board of Directors hindi bilang manugang ng sinuman kundi bilang ana. Ako ang nakapirma ng lahat ng mapababago sa panganib ng mga proyektong iyon. Itinuro ko ang bawat slide. Ang Northern Industrial Zone Project kung napirma ayon sa orihinal na plano, malaki ang magiging pagkawala ng kumpanya dahil sa tax provisions. Ito ay ang proyektong noong nakaraang taon na binago sa huling sandali. Tumango ang isang matandang board member. Naalala ko, may huling minutong revision. Ito ang proyektong sinabi ko sa inyo. Ang Central Retail Chain Project nagpatuloy ako ay nakaroon ng sobrang gastos dahil sa maling ulat sa lupa. Ako ang nakatuklas nito. Nagsimulang mag-ingay ang buong kwarto. Namutla si Senyora Vivan. "Tumahimik ka," sumigaw siya. Nagsalita ang aking tatay. Hayaan niyang magsalita. Huminga ako ng malalim. Sa lahat ng mabagay na iyon, hindi ako humingi ng credit, hindi nagsabi sa sinuman dahil inakala kong responsibilidad iyon. Tumigil ako at tumingin ng diretso kay Senyora Vivan. Ngunit ngayon naunawaan ko na ang responsibilidad ay hindi kasabay ng pagtiis ng pahama. Tiyak na katahimikan sa kwarto. Tumadyo ang aking tatay. Hindi ako narito upang agad mapalayas ang sinuman. Biglang uminga si Senyora Vivan ng bigla, unitang sumunod na salita ay nagpatihil sa kanya. Narito ako upang suspindihin ang katungkulan ni Senyora Vivan bilang CEO habang nakabinbin ang investigasyon. Biglang tumayo ang isang board member. "Anong sinabi ninyo?" Matahimik ang tatay ko. Bumoto, ibinahagi ang mga balota. Dahan-dahang nagtataas ang mga kamay, sapat ang bilang. Natitisot si Senyora Vivan at kailangang mahawakan ang mesa. Hindi pwede iyon. Tinapos ng aking tatay sa tiyak na tinig. Mula sa sandaling ito, si Senyora Vivan ay wala ng kapangyarihang pangasiwain ang kumpanya. Lumingon siya sa akin. "Nakita mo na ba?" Tumango ako ngunit sa loob ko, mabuti kong alam hindi pa ito ang huling suntok. Pagkatapos ipahayag ang desisyon na suspensyon, ang conference room ay hindi na nagulo. Hindi dahil natapos na ang pag-usisa ng lahat, kundi dahil walang nangahas na magsalita pa. Nakatayo pa rin si Senyora Vivan, hindi umupo, hindi tumutol. Ang katahimikan niya ay hindi pagtanggap pagkalkula. Ginawa senyas ng aking tatay na tapusin ang meeting. Isa-isang lumabas ang board member,
Ang mga mata ay hindi pa rin nakakahiwalay kay Senyora Vivan ang babaeng nakatayo sa tuktok ngang kapangyarihan ng mahigit 10 taon. Naiwan sa kwarto pati na lang ang aking tatay, si Marco, at ako. Naksara ang pinto, natawa si Senyora Vivan tuyong tawa, walang kumpiyansa. Magaling. Dahan-dahan niyang sinabi, ang galing ng inyong pagtatanghal. Lumingon siya sa akin, ang mga mata ay tila naksisikap na tumagos. Hindi ko inakala na ang sarili kong manugang ang magtutulak sa akin pababa. Hindi ako sumagot. Nagsalita ang aking tatay, malalim ang tinig. Walang naktulak sa inyo. Ginawa ninyo iyon sa inyong sarili. Bigla na lang kumini ang kamay ni Senyora Vivan sa mesa. Iniisip ba ninyong tapos na ito sa isang suspensyon? May mga shares pa rin ako, may mga tao pa rin ako, at may pamilyang ito pa rin. Nagulat si Marco. Nanay lumingon si Senyora Vivan sa anak. Tumahimik ka. Pagkatapos ay tumingin ng diretso sa akin. Iniisip mo bang mabubuhay kang maayos pagkatapos ngayon? Lumamig ang hangin. Isang hakbang pa ngang aking tatay. Nanganganib ninyo ang aking anak. Ngumiti ng mapait si Senyora Vivan. Hindi pinapaalalahanan ko lang kayo. Lumingon siya at nakbukas ng pinto. Bago lumabas, tumigil at naksalita ng hindi lumingon. Hindi pa tapos ang laro. Nang gabing iyon, bumalik ako sa bahay. Ang bahay na tinatawag na tahanan ay ngayon ay nakakaistorbo ang katahimikan. Wala pa si Senyora Vivan ngunit ang kanyang anino ay nasa lahat ng sulok. Nakaupo si Marco sa sala, ang mga kamay ay yakap ang ulo. Ana, ang tinik niya ay puno nga hapo, naging masyadong malayo ang lahat. Nahubad akong sapatos at nakatayo sa harapan niya. Masyadong malayo, tanong ko ng mahinahon. Mas malayo ba kaysa sa pananatili mong nakaupo nang sampalin niya ako? Hindi sumagot si Marco. Tumayo siya, ang tinik ay nagsimulang magalit. Ngunit iyan ang aking nanay, alam mo ba kung gaano niya katagal pinaglilingkuran ang pamilyang ito? Tumingin ako sa kanya ng matagal. At ako? Gaano ko katagal pinaglilingkuran ang pamilyang ito? Nanigas si Marco. Tama sa oras na iyon, nanginig ang aking telepono. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero, magingat ka. Isang larawan ang sumunod. Binuksan ko ito, litrato ako mula sa likod, sa tapat ng pintuan ng bahay. Kumuyom ang puso ko. Agad na tumawa ang tatay ko. Nandun ka sa bahay. Opo, bumaba ang tinik niya. Nagsimula na siya. Mahigpit kong hinawakan ang telepono. Hindi ako natatakot. Tatay. Ilang segundo ang katahimikan. Mabuti iyan. Pagkatapos, nagpatuloy siya. Ngunit mula ngayon, huwag kang mag-iisa. Natapos ang tawag. Lumingon ako kay Marco. Alam mo ba? Dahan-dahan ko siyang sinabi. Dati ay akala ko na kung magtitiyaga lamang, magiging maayos ang lahat. Tumingin sa akin si Marco, pulang-pula na ang mata. Ngunit ngayon nagpatuloy ako, naiintindihan ko na. May mga tao na titigil lamang kapag wala na silang pagtatakbuhan. Umakyat ako sa kwarto at nagsara ng pinto. Sa labas, nagliwanag ang mga ilaw ng lungsod. Sa bahay na ito, isang bagong labanan ang opisyal na nagsimula. Nang gabing iyon, halos hindi ako natulog, hindi dahil sa takot kundi dahil malinaw ang kutob ko na hindi pa lumipas ang bagyo. Sa madilim na kwarto, nakahiga, akong nakatingin sa kisame. Naririnig ang bawat tik ng orasan, ang bawat daang segundo ay may kasamang malabo na pag-alala na parang may isang tao na nakatayo sa labas ng pintuan. Mapahintay na nahihintay na makulang ako. Malapit ng maalas 6 nang biglang patuloy na tumunog ang telepono. Biglang naupo ako. Si Marco? Ana, gising ka na ba? Ang tinik niya ay pabilis kaysa karaniwan. Anong nangyari? Tanong ko, biglang kumuyom ang puso. Ilang segundo ang katahimikan at nagsalita siya ng mabilis. Ikaw nakapagbukas ka ng social media? Hindi pa. Sa kabilang dako, narinig ko siyang huminga ng malakas. Huwag muna. Ang masalitang iyon ay nagpalami sa aking likod.
Biglang bumangon, binuksan ang laptop, isang pagkakataon lamang ang pag-type ngang aking pangalan. Daan-daang post ang lumabas. Kulay pulang mapanukso ng mga headline. Project manager ngang. Kumpanya gumagamit ng impluensya para manipulahin ang negosyo. Manugang ngang makapangyarihang direktor sekretong relasyon bangang babae at senior shareholder. Nanilamig ang aking makamay. Binuksan ko ang isang artikel, lumabas agad ang aking litrato sa itaas ng pahina. Nakuha ng palihim, may editing, may intentional na angle na nagpagitim-gitim sa lahat. Sa ibaba ay mga masamang salita, ginagamit ang koneksyon sa pamilya para manipulahin ang pananalapi. Nasa likod ng panloob na pagpapalitan, maingat na binalangkas na paghihiganti. Isinarado ko ang laptop hindi ko kaya, kundi dahil hinula ko na ito. Dumating si Marco sa bahay habang nagliliwanag pa ang langit, ang mukha ay pagod, pula ang nga mata. Ana, paumanhin. Tumingin ako sa kanya. Paumanhin ka sa ano? Dahil hindi ka ko pinagkatiwalaan. Yumuko siya. Oras na ito para paniwalaan o hindi? Tama sa sandaling iyon, nanginig ang aking telepono. Si Senyora Vivan. Tiningnan ko ang screen ng ilang segundo at kinuha ang tawag. Nakita mo na ba? Ang tinik niya ay kalmado, kahindi-hindi na kalmado. Iyon ay ang mundo, hindi lang conference room. Sumandal ako sa upuan. Para sa ano ang lahat ng ito? Natawa siya ng mapait. Para maintindihan mo, ang kapangyarihan ay hindi lamang nasa shares. Huminto siya at dahan-dahan na nagsalita, isa-isang salita. Ang dangal mo, isang pakpindo ko. Mapapasay ko ng pulbos. Narinig ni Marco ang bawat salita. Agaw niya ang telepono. Nanay, sira na ba kayo? Hindi nagalit si Senyora Vivan. Anak, ang tinik niya ay mahinahon. Pinoprotektahan kita. Nagpatuloy siya, dahan-dahan. Pinangangalagaan kita mula sa isang babaeng alam ngang sobra. Kinuha ko muli ang telepono. Ano ang gusto ninyo? Direkta ang tanong ko. Sa kabilang dako, sandali siyang nanahimik at nagsabi, umalis sa kumpanya, pumirma ng diborsyo. Nagulat si Marco. At kapalit, nagpatuloy siya, mawawala ang lahat ng iyon sa social media. Natawa ako, hindi malakas, ngunit sapat para marinig niya. Inakala ninyong matatakot ako? Lumami ang tinig ni Senyora Vivan. Baka hindi ka takot para sa sarili mo, ngunit takot ka ba para sa iyong tatay? Isang senior shareholder na napahiya. Naksara ang aking mata. Hindi dahil sa takot, kundi dahil ganap ko na siyang naiintindihan. Nagkamali kayo. Dahan-dahan ko siyang sinabi. Binalingan ko si Marco. Alam mo kung bakit hindi ako natatakot? Umiling si Marco. Dahil kapwa walang natitirang mawawala sa isang babae. Tumingin ako sa labas ng bintana kung saan ang liwanag ay unti-unting namamatay. Walang sinuman ang magagamit ng takot para kontrolin siya. Iniyuko ni Marco ang ulo at opisyal na akong lumabas mula sa kadiliman. Nang umagang iyon, tahimik na hindi mapigilan ang lungsod. Puno ngang sasakyan ang daan, bukas ang tindahan ng kape sa may kanto, natatawanan ang nga tao, na-scroll ang mga telepono, nababahagi ngang mainit na balita kasama na ang aking pangalan, ngunit para sa akin, nagbago ang lahat. Nakatayo ako sa harapan ng salamin at tumingin sa sarili. Namula na ang pisngi, ngunit ang bakas ng sampal nung nakalipas na araw ay maliwanag pa rin sa aking mga mata, hindi sakit kundi kalinawan. Alam ko na kung magpapabagal akong isang hakbang ngayon, lahat ng inilabas ni Senyora Vivan ay magiging katotohanan sa bibig ng mga tao at malulunok ako. Kinuha ko ang telepono at tinawagan ang tatay ko. Handa na ako, tatay. Sa kabilang dako, ang tinig niya ay malalim at tiyak. Handa na rin ako, anak. 9:00 ng umaga, isang email ang naipadala mula sa panloop na komunikasyon ng korporasyon. Ang pamagat ay maikli, opisyal na pahayag tungkol sa kamakailan na maling impormasyon. 10 minuto pa lamang, lahat ng empleyado ng kumpanya ay natanggap na ito. Pagkatapos ang 20 minuto, nagsimulang mag-update ang media. Pagkatapos ang 30 minuto, nakbago ang direksyon ng social media.
Sa aking opisina, nakatayo si Marco sa harap ng laptop screen na tigilan. Ana, ang tinig niya ay paos na halos hindi maririnig. Kailan mo inihanda ang lahat ng ito? Hindi agad sumagot. Binuksan ko ang isang video hindi na edit, hindi pinagupit, walang effects. Recording ng isang internal meeting 6 na buwan na ang nakakaraan. Malinaw na tumuno ang tinig ni Senyora Vivan. Pumirma na lang pag may pagkawala ay susuportahan ng ibang proyekto. Hindi alam ngang mga shareholder ang detalye. Susunod na video, isang audio recording. Ang manugang ay dapat marunong kung saan siya dapat na maging hayaan mong umakyat pa siya, magiging problema natin sa bandang huli. Bumaksak si Marco sa upuan, namutla ang mukha. Hindi pwede. Tumingin ako sa kanya. Sa tingin mo kung bakit sinisampal ako? Tanong ko. Hindi dahil sa nakamali ako. Dahan-dahan ko siyang sinabi, dahil alam ko ang napakaraming bagay. Sa ibang lugar, nakatayo si Senyora Vivan sa harap ng malaking screen sa sala, tuloy-tuloy na tumatakbo ang balita. Nalinis ang mga lumang post, lumabas ang bago, nakbago ang mga headline pagsisiwalat, sino ang tunay na nakmanipula, patunay ngang paglabag sa kapangyarihan ng pamunuan. Nanginig ang kamay ni Senyora Vivan at nabitawan ang baso ng tsaa. Siya nangahas siya. Tumawak siya, walang sumasagot. Tinawagan ang abogado. Ilang segundo ang katahimikan ng abogado at naksalita ng napakahina. Senyora Vivan, dapat na kayong mahanda. Maghanda para sa ano? Sumigaw siya. Maghanda para harapin. Tanghali, inimbitahan ako sa isang maikling press conference hindi para magpaliwanag kundi para tapusin ang kwento. Nakatayo ako sa harapan ng kamera, ang mailaw ay tumatama ng diretso sa aking mukha. Ngayon ay hindi na ako umiwas. May nagsasabi na ginamit ko ang impluensya kong pamilya. Tumingin ako ng diretso sa lens. Ngunit ang katotohanan ay tinago ko ang pagkakakilanlan na iyon sa loob ng 2 taon para lamang makapagtatrabaho bilang isang ordinaryong empleyado. Tumigil akong isang kapat. At ang nangyari sa akin na sampalin sa gitnang meeting katahimikan ang buong auditorium. Hindi iyon isang away sa pamilya. Malinaw ko siyang sinabi isa-isang salita. Iyon ay pag-abuso sa kapangyarihan. Tinanong ngang isang mamamahayag. Nagsisi ba kayo na pinahaba ang lahat hanggang ganito? Ngumiti ako, walang kapaitan, walang hamon. Nagsisi lamang ako na masyadong matagal na akong tumahimik. Nang tanghali, nakatanggap ako ng mensahe mula sa isang pamilyar na numero. Nanalo ka na, ngunit huwag mong kalimutang manugang mo pa rin ako. Matagal kong tinitignan ang mensahe at pinawi. Lumingon ako kay Marco. Alam mo kung bakit hindi ako natatakot. Umiling si Marco. Dahil kapag walang natitirang mawawala sa isang babae, ang tingin ko sa labas ng bintana kung saan ang araw ay unti-unting nalulunod. Wala nang sinumang makagamit ng takot para kontrolin siya. Iniyuko ni Marco ang ulo at opisyal na akong lumabas mula sa kadiliman. Nang gabing iyon, ang bahay ay nakakaistorbo ang katahimikan. Wala nang tumutunog na telebisyon, wala nang boses, wala nang mainit na mga pagtatalo tulad ng mga nakaraang araw. 2 tao lamang na nakaupo sa tapat ng isa-isa sa pamilyar na sofa. Matagal na nakaupo si Marco, nakayakap sa ulo. Ang dilaw na liwanag ay kumukupas sa kanyang mukha. Kita ang pagod at pagkalito na hindi pa niya nararamdaman kailanman. Siya ay isang lalaking sanay na mamuhay sa comfort zone, isang matata na trabaho, isang makapangyarihang nanay, isang asawang matiisin. Hanggang sa sabay na gumuho ang lahat, Ana, siya ang naksalita muna, ang tinig ay pause. Mabibigyan mo ba akong counting oras? Tiningnan ko siya, walang galit, walang sumbat, wala na lang pag-asa, marami ka ng oras. Dahan-dahan ko siyang sinabi, iniyuko ni Marco ang ulo, alam ko, huminga siya ng malalim. Hindi ko lang akalaing makakarating sa ganito ang lahat. Natawa ako ng magaan. Hindi mo inakala. O ayaw mo bang maniwala? Ang tanong ay nagpatigil sa kanya. Tumayo siya, ilang hakbang sa silid at bumalik. Alam mo kung paano ako lumaki? Hindi ako sumagot.
Nakpatuloy siya na tila naksasalita sa sarili. Ang nanay ko ang nagdesisyon nige lahat. Sanay akong sumunod, tumahimik. Sanay na manatiling nasa likod. Tumingin siya sa akin, ang nga mata ay puno ng kalituhan. Inakala ko nakapatahimi ang lahat. Magiging maayos ang pamilya. Tumayo ako. Ngunit nakalimutan mo ang isang bagay. Sinabi ko, hindi lahat ay ipinanganak para maging anino ng iba. Nanginig si Marco. Hindi ko binalian ng loop ang nanay ko ngunit hindi ko rin mabaling ang likot sa kanya. Tumango ako. Naintindihan ko. Ang sagot ko ay nagulat sa kanya. Naintindihan ko kaya hindi kita pipilitin na pumili, tumingin siya sa akin. Ano ang gagawin mo? Matagal ko siyang tiningnan, pipiliin ko para sa aking sarili. Nang gabing iyon hindi natulog si Marco. Ako naman, sa unang pagkakataon, natulog ng malalim. Kinabukasan, tahimik na tinipon ko ang ilang damit walang pagmamadali, walang galit, malinaw ang desisyon. Nakatayo si Marco sa pintuan ng silid, tinitignan ang aking pagtitipon ng magamit sa bag. Saan ka pupunta? Sa bahay, sumagot ako. Sa bahay ng tatay ko, hinawakan ni Marco ang aking kamay. Ano, kailangan kita. Tiningnan ko ang kanyang nanginginit na kamay. Kailangan mo ba ako o kailangan mong isang tao na patuloy na maktitis? Binitawan ni Marco ang aking kamay. Nangangamba ang mga mata. Patawad. Hinila ko ang bag papunta sa pintuan. Bago lumabas, lumingon ako. Tiningnan ako ni Marco. Marco, hindi ka mali dahil ikaw ang anak ng iyong nanay. Dahan-dahan kong sinabi, ngunit mali ka. Nang hayaan mo ang asawa mong tumanggap ng sampal ng mag-isa. Naksara ang pinto, walang tunok, walang luha, isang mahinahon na pagtatapos. Sa ibang lugar, nag-isa si Senyora Vivan sa maluwag na bahay, patuloy na nagtatakbo ang balita, patuloy na tumutuktok ang telepono ngunit wala nang sumusunod sa kanya. Tiningnan niya ang family picture na nakabitin sa dingding si Marco nung bata pa, nakatayo sa tabi niya, admirasyong tigib ang mga mata. Nabubulong-bulong siya, bakit naging ganito ang lahat? Walang sumasagot. Nang tanghaling iyon, nakatanggap si Marcong mensahe mula sa akin. Hindi ako umalis para gumanti. Umalis ako para mabuhay ayon sa aking sariling pagpapahalaga. Binasa niya ito ng paulit-ulit at sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naunawaan niya na ang katahimikan niya ang pumatay sa kanilang kasal ng matagal na. Ang bahay ng aking tatay ay nasa isang tahimik na kalye, ganap na nagiwalay sa kaguluhan sa labas. Nang unang gabing bumalik, naiisa akong nakaupo sa balkonahe, nakikinig sa mga puno na nakbibigay ng lilim sa tahimik na daanan. Walang ingay ngang sasakyan, walang sigawan, mga hangin at tibok ngang aking hininga lamang. Ang aking tatay ay pumunta sa likod at dahan-dahang inilapay ang isang tasang tasa sa mesa. Mayos ka ba? Tumango ako, o, sa paraang hindi ko pa inakala. Umupo siya sa tapat ko. Ang dilaw na liwanag ay kumukupas sa mukha niya. Kita ang mga kulubot ng isang lalaking nakaraan sa maraming taon sa mundo ng negosyo. Alam mo ba, dahan-dahan siyang naksalita. Hindi naging ganyan si Senyora Vivan mula pa sa simula. Lumingon ako sa tatay ko, nakpatuloy siya. 25 taon na ang nakakaraan, ibang tao pa si Senyora Vivan. Noong panahong iyon, hindi pa siya direktor, hindi pa siya nag-utos, hindi pa ang babaeng pinapatigil ng buong conference room sa isang tingin. Isang batang asistan lamang siya, mabilis, matalino ngunit palaging minamaliit dahil babae. Ang kumpanya ay pinamumunuan ng isang grupo ng lalaking may edad na. Nagsasalita sila tungkol sa kita, nagsasalita sila tungkol sa kapangyarihan, at nagsasalita sila sa isa-isa ng hindi kailangang pakinggan. Si Senyora Vivan, mabago natutunan ni Senyora Vivan ang isang bagay upang mabuhay. Kailangan kang maging mas matigas kaysa sa lahat ng iba. Nagsalita ang aking tatay, bumaba ang tinig. Ninakaw ang kanyang gawa, sinisisiya, itinulak bilang scapegoat para sa mga desisyon ng iba. Ipinukit ko ang mga mata, ang mga piraso ay nagsimulang makabisa. Pagkatapos ano, tatay, tanong ko. Umakyat siya, sumagot ang tatay ko. Napakabilis na ayat?
sa pamamagitan ng kakayahan, kalupitan, at isang ditahasan na kasunduan na kaunting tao lamang ang nakakaalam. Tumayo siya, kumuhang isang lumang file mula sa drawer. Tingnan mo ito, binuksan ko ito, mga kontrata mula sa mahigit 10 taon na ang nakakaraan, mga pirma, mga selyo. Tinago ni Senyora Vivan ang isang malaking pagkakamali ng lumang board. Naksalita ang tatay ko. Kapalit, pinayagan nila siyang umakyat sa posisyon ng pamunuan. Lumamig ang aking likod. Kaya lagi siyang natatakot. Natakot na mawala ang posisyon. Tumango ang tatay ko. Natakot na malaman ng iba kung paano siya umakyat. Tumingin siya ng diretso sa akin. At ikaw ang napaalingaw-ngaw sa kawalan niya ng kontrol. Sa ibang lugar, nag-isa si Senyora Vivan. Sa harapan niya ay isang sulat ng imbitasyon mula sa Compliance Department, hindi media, hindi social media kundi sistema ng batas, ang bagay na hindi maaring takpan ng kapangyarihan. Nanginig ang kamay niya sa unang pagkataon sa maraming taon. Tumukto ang telepono niya. Si Marco, nanay, pagod, ang tinig niya. Nasaan ka? Sa bahay. Sandaling katahimikan. Pagkatapos nagsalita si Marco, Nanay, napakalayo ng lahat. Natawa ng mapait si Senyora Vivan. Sa tingin mo may paraan pa ba akong makaatras, anak? Napaos ang tinig ni Marco. Nanay, ano ang itinuro mo sa akin? Nagsalita si Senyora Vivan. Huwag maging mahina. Huminga siya ng malalim. Hindi ako mahina. Ang sabi niya, masyadong matagal ko lang na lumakat sa dilim. Mahigpit na hinawakan ni Marco ang telepono. Ayaw kong mawala ka, nanay. Ipinukit ng senyora ang mamata. May magabagay na nawala na. Kinabukasan, maliwanag ang tanggapan ng kumpanya ng mas maaga kaysa karaniwan. Hindi dahil sa isang bagong proyekto, hindi dahil sa isang seremonyang pakpirma ng kontrata, kundi dahil sa isang meeting na alam ng lahat kung paano matatapos isang panahon. Ika, 25 palapag, conference room ng Board of Directors. Ang makapal na bintana ay naksara. Sa labas, ang mga empleyado ay naktipon sa mga maliit na grupo na usap ng pabulong. Ang hangin ay tense hanggang ang isang tingin lamang ay sapat na para maunawaan. Ngayon may matitisot. Dumating si Senyora Vivan sa tamang oras. May ganon pa ring itim na blazer. Nakabun pa rin ang buhok. Tuwid pa rin ang paglalakad, ngunit ang ngamaingat na makakaalam ay mapapansin mas mabagal na ang hakbang kaysa dati. Umupo siya sa harapan ni aking tatay, walang pagbati, walang pakikisama. Magsimula na, ang sabi niya. Tumango ang aking tatay. Nagtitipon tayo ngayon para makarating sa huling desisyon. Ginawa niya ang senyas, nagliwanag ang malaking screen, isa-isang lumabas ang mga slide. Hindi media, hindi social media kundi panloob na investigasyon ng dokumento, mga desisyon na lampas sa kapangyarihan, mga oral na direktibang walang itinakda na talaan, mga hindi malinaw na gastos, at pag-abuso sa kapangyarihan sa lugar NG trabaho. Ganap na katahimikan sa kwarto. Nagsalita ang isang board member. Senyora Vivan, itinatatwa ba ninyo ang mga nilalaman na ito? Tumango ang senyora. Hindi. Ang sagot niya. Ngunit may paliwanag ako. Tumingin ng diretso ang aking tatay. Maaari ba ninyong ipaliwanag ang pamimigay ng palo sa isang empleyado sa gitna ng meeting? Mahigpit ang kamay ni Senyora Vivan. Pamilya iyon. Umiling ang isa pang board member. Hindi, iyon ay pag-abuso sa kapangyarihan sa lugar ng trabaho. Ngumiti ng mapait si Senyora Vivan. Kapalit ng isang sampal ay itatatwa ba ninyo ang 15 taon ng aking dedikasyon? Tumayo ang aking tatay. Ang tinik ay malalim ngunit tiyak. Hindi. Kinikilala, NG lahat, ang inyong dedikasyon. Huminto siyang isang kapat. Ngunit ang dedikasyon ay hindi na bibigay ng karapatang insultuhin ang iba. Lumingon siya sa sekretarya, ipaalam sa lahat ang emergency board vote. Nang ingilabot ang buong kwarto, ibinahagi ang mga balota, isa-isang dahan-dahang naktataas ang mga kamay sapat na. Natitisot si Senyora Vivan at dapat hawakan ang mesa. Hindi pwede. Itinapos ng aking tatay sa tiyak na tinig. Nagsalita siya. 1, 2,
Tatlong segundo ng katahimikan. Opisyal na inilalabas si Senyora Vivan sa katungkulan ng Chief Executive Officer. Walang palakpak, walang bulong, isang taimtim na katahimikan lamang na malupit ang bigat. Naupo si Senyora Vivan nang walang galaw. Pagkatapos ay natawa siya tuyong tawa, mababa, walang kapangyarihan. Natalo na ba ako ngayon? Tumingin sa kanya ang aking tatay. Hindi. Dahan-dahan niyang sinabi, hindi kayo natalo sa sinuman, natalo lamang kayo sa paraan ngang inyong pinili para tumayo sa ibabaw ng iba. Ipinukit ni Senyora Vivan ang mga mata. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, hindi siya lumaban. Si Marco ay nakatayo sa labas ng conference room. Nang mabukas ang pinto, nakita niya ang kanyang nanay na lumabas hindi na siya direktor. Babae na lang na mabilis na tumatanda. Nanay, tumawa siya. Uminto si Senyora Vivan ngunit hindi lumingon. Hindi na kailangang maawa sa akin ang anak ko, ang sabi niya, isang bagay lang ang tandaan mo, huminto siyang isang kapat, huwag hayaang hawakan ng sinuman ang iyong ligaya ng pagkakahawa ko sa iba. At naklakat siya walang pumihil. Nang tanghaling iyon, nakatayo ako sa harap ng gusali ng kumpanya, nakatingin sa pinakamataas na palapak. Hindi ako masaya, hindi ko ipinagdiriwang, pakiramdam ko lang ay gaan. Tumayo sa tabi ko ang tatay ko, kumusta ang pakiramdam mo? Sumagot ako. Hindi ako nanalo, ngumiti ang aking tatay. Hindi, huwag kang matalo sa iyong sarili. Huminga ako ng malalim at nalaman ko hindi patapos ang lahat ngunit ang lumang kabanatangang kapangyarihan ay opisyal nang natapos. Pagkatapos na opisyal na matanggal si Senyora Vivan, pumasok ang kumpanya sa isang kakaibang estado. Walang gulo, walang pagdiriwang, walang lantarang pagdadalamhati, isang matagal na katahimikan na parang nagtatanong ang lahat ng empleyado. Sino ang susunod? Ang pasilyo na dati ay naririnig ang pagingay ng matakong ni Senyora Vivan ay ngayon ay walang laman. Ang opisina sa sulok ng ika, 25 palapak ay nakasara. Inalis ang tanda ng CEO. Sa loob ng isang gabi, nawala ang kapangyarihan na walang naiwan na bakas. Sa ibang lugar, naisa si Senyora Vivan sa maluwak, ngunit malami na bahay, walang sekretarya, walang assistant, walang telepono para sa trabaho, tunok ng relo sa dingding lamang. Binuksan niya ang aparador. Mga mahal na blazer na nakabitin ng maayos hindi pa naging luma. Mga sapatos na dati ay dumadakdak sa sahig ng conference room ngayon ay may manipis na alikabok. Hinipo niya ang isang tela at binitawan. Sa unang pagkataon sa maraming taon, hindi niya alam kung ano ang gagawin bukas. Tumugtog ang telepono, isang mensahe mula sa bangko. Ang executive payroll account ay tumigil na ayon sa utos ng kumpanya. Matagal niyang tiningnan ang mensahe at biglang natawa. Ang tuyong tawa ay umaalingaw-ngaw sa maluwag at walang lamang bahay. Ganun pala. Nakbulong-bulong siya. Bumisita si Marco ng tanghali. Matagal siyang nakatayo sa pintuan bago ma-ring ng doorbell. Binuksan ni Senyora Vivan ang pinto. Walang pinta sa labi, walang blazer. Isang babae lamang na lampas ng 60 taon. Mas marami ng puting buhok kaysa sa naalala ni Marco. Nanay, mahina siyang tumawag. Tumingin siya sa anak niya. Ang nga mata ay wala ng katulis, pagod na lamang. Ano ang ginagawa mo dito? Pumasok si Marco. Kumain ka na ba, nanay? Umiling ang senyora. Pumasok si Marco sa kusina at naghahanap sa refrigerator at nagluto ng isang simpleng mizwa. Nang inilapak niya ang mangkok sa harapan ng kanyang nanay, bigla niyang napagtanto ito ang unang pagkakataon sa kanyang buhay. Iningatan niya ang kanyang nanay nang hindi dahil sa utos. Tiningnan ni Senyora Vivan ang mangkok. Pagkatapos tumingin sa anak. Nakita mo na ba? Dahan-dahan niyang sinabi. Kapag wala ng kapangyarihan, naiba ang pakikitungo ng tao sa atin. Umupo si Marco sa harapan niya, nanginginig ang tinig. Nanay, hindi na kailangang magsalitang kahit ano. Huminga ng malalim si Senyora Vivan. Hindi pa sanay ang nanay mo na walang natatakot sa kanya. Samantala, bumalik ako sa kumpanya hindi bilang nanalo kundi bilang isang empleyado na bumabalik sa tamang lugar. Ilang tao ang yumukong nakbati sa akin,
Ilang iniiwasan ako, ilang bukas na naksabi. Ma'am Ana, nahanga kami at natakot sa ginawa ninyo. Ngumiti ako. Ayoko na matakot ang sinuman. Sinabi ko na gusto ko lang na walang isamang tratuhin tulad ng pagkakatrato sa akin. Nang gabi, nakatanggap ako ng maikling email mula sa HR department. Umaasa kaming isaalang-alang ni Ana ang pag-akong mas mataas na posisyon sa hinaharap. Binasa ko ito at hindi agad sumagot. Tinawagan ko ang tatay ko, dapat ko bang tanggapin, tatay? Natawa siya ng bahagya. Tanong ka sa akin sa anong kapasidad. Bilang taong nakaranas sa makabilang panig. Sandali siyang nanahimik at nagsabi. Ang kapangyarihan ay hindi masama, tandaan mo lang kung saan ka nun nakatayo. Tumango ako. Nang gabing iyon, nag-iisa akong nakatayo sa balkonahe. Ang lungsod sa ibaba ay nagliliwanag pa rin, nagpapatuloy ang buhay. Isang bagay lamang ang nagbago para magpakailanman. Hindi lahat ng nawawalan ng kapangyarihan ay nawawalan ng lahat, ngunit ang sinumang nagbabago ng kanilang pagkatao para mapanatili ang kapangyarihan, maaga o huli ay magbabayad. Sa isang sulok ng lungsod, tahimik na nakaupo si Senyora Vivan, wala ng titulo, wala ng palakpak. Isang babae na lamang na kailangang matutunan kung paano mamuhay nang wala ang takot ng iba bilang sandigan at iyon ang pinakamabigat na parusa. Pagkatapos ang lahat ng kaguluhan, dahan-dahan ang kumpanya ay nakbalik sa normal na operasyon. Ang mga meeting ay hindi na mabigat, ang mga tingin ay hindi na puno ng pag-ingat tulad ng dati, ngunit sa kaibuturan ng baburutaw ay isa ay naiintindihan nila. Nakbago ang lahat para sa magpakailanman. Inimbitahan ako sa maliit na conference room kung saan ang tatay ko lamang at 3 miyembro ng board ang naroon. Ang hangin ay hindi tense, hindi rin labis na seryoso. Tumingin sa akin ang tatay ko, ang mata ay hindi ng isang kinatawan ng shareholder kundi ng isang ama. Nabasa mo na ba ang email? Tumango ako. Ang posisyon ng Deputy Project Director sinabi ng isang board member palagay namin ay angkop ka. Nanahimik ako. Hindi dahil nagulat ako kundi dahil alam ko kung ano ang kailangang isaalang-alang. Humingi ng pahintulot na magtanong. Dahan-dahan ko siyang sinabi, kung tatanggapin ko ang posisyon na ito, titiknan ba ako ngahat na pinaboran? Walang agad na sumagot. Nagsalita ang tatay ko. Ano sa tingin mo? Tumingin ako ng diretso. Ayoko lumakat sa landas na kailangan ng iba na yumuko. Ngumiti ang isang board member. Dahil doon mismo kami na imbita sa inyo. Huminga ako ng malalim. Bigyan ninyo ako ng oras para mag-isip. Nang tanghali, nakita ko si Marco hindi sa bahay. Hindi sa opisina kundi sa isang maliit na coffee shop. Doon dati kaming nakikita nung mahirap pa kami, nung wala pa kaming kapangyarihan, nung wala pa kaming pamilyang nakpapabigat sa aming mga balikat. Mas payat si Marco. Ang mga mata niya ay malalim. Narinig ko na malapit ka na mapromote. Tumango ako, hindi pa tiyak. Ngumiti siya ng malungkot. Palagi kang ganyan. Tumingin ako sa kanya. At ikaw, Marco? Matagal siyang nanahimik? Nagbitiw na siya sa kumpanya. Bahagya akong nagulat. Gusto niyang magsimulang muli sa labas. Tumingin siya sa kanyang basong kape. Napaktanto niya na hindi siya nabuhay para sa kanyang sarili. Tumango ako. Mabuti iyon. Tumingin si Marco sa itaas. Ana, nagagalit ka ba sa akin? Nag-isip ako ngang sandali at sumagot ng toto. Naging galit ako dati ngunit ngayon ay nalulungkot na lamang ako. Ngumiti ng mapanglawo si Marco. Pasensya na sa hindi kita naprotektahan. Tumingin ako ng diretso sa kanya. Hindi ko kailangan ng paumanhin. Kailangan kong isang lalaking nangangahas na tumayo para sa tamang bagay. Iniyuko ni Marco ang ulo. Naintindihan ko umupo kami ng kaunti pa, walang nagahabol, walang pag-away, 2 taong nakmahal nun na ngayon ay natututo kung paano magbiti ng may kapayapaan. Sa ibang sulok ng lungsod, nasa harapan din si Senyora Vivan ng isang pagpili. Isang lumang kaibigan ang naganap sa kanya at nakmungkahi na sumali sa isang maliit na kumpanya bilang konsultan, walang mataas na posisyon, walang kapangyarihang makpalayo o makpaalis,
karanasan at payo lamang. Matagal na hawak ni Senyora Vivan ang business card at Yumiling. Bigyan pa ninyo ako ng oras. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, hindi siya nakmamadaling bumalik sa pinakamataas. Bumalik siya sa bahay at binuksan ang isang lumang album. Mga litrato ni Marco nung bata pa ang senyora, nung ang mga mata niya ay hindi pagasintulis ngayon, bumubulong siya sa sarili. Marahil ay masyadong matagal na akong naktakbo. Nang gabing iyon, nakatayo ako sa harapan ng salamin at tiningnan ang aking sarili, hindi na ang mapagtiis na manugang, hindi na ang yumuyukong empleyado, hindi paganap na ang makapangyarihang tao, kundi isang babaeng kusang pumipili ng kanyang landas. Tumukto ang telepono, mensahe mula sa tatay ko. Ano man ang piliin mo, sinusuportahan kita. Basta tandaan, manatili man o umalis, dapat na ang iyong sariling pagpili iyon, ngumiti ako. Sa labas, nakliwanag na ang lungsod at alam ko na may mga kabanata na hindi naktatapos sa luha, naktatapos lamang sa paklaki. Hindi ko inakala na si Senyora Vivan ang unang tatawag sa akin. Lumitaw ang numero sa screen ng isang hapon na nagsisimula ng magbago ang kulay ng lungsod sa pagsapit ng gabi. Matagal ko itong tiningnan, hindi dahil na alangan kundi dahil alam ko na maagang o matagal darating ang tawa na ito. May oras ka ba? Ang tinik niya sa kabilang dako ay mas malalim at mas paos kaysa dating narinig ko. Gusto kitang makita ng isang beses. Nanahimik akong ilang segundo at sumagot. Sige. Nakita kami sa isang maliit at tahimik na tea house sa loob ng isang lumang eskinita. Walang conference room, walang blazer, walang upuang may kapangyarihan, dalawang babaeng minsan ay nagsakit sa isa-isa, iba-ibang paraan. Nauna si Senyora Vivan sa akin. Tuwid ang pag-upo niya, ngunit ang dalawang kamay sa mesa ay bahagyang nanginginig. Mas marami na ang puting buhok kaysa sa huling pagkakita ko sa kanya. Walang pinta sa labi, walang alahas. Nang pumasok ako, tumingin siya sa itaas, ang mga mata na iyon ay wala ng tulis, wala na ring galit, isang totoong pagod na lamang. Umupo ka, ang sabi niya. Hinila ko ang upuan at umupo sa harap niya. Walang naksalita sa unang ilang minuto, mahinahon lamang na narinig ang ingay ng saang ibinuho sa tasa. Sa wakas, naksalita si Senyora Vivan. Galit ka ba sa akin? Ang direktang tanong ay bahagyang nagulat sa akin. Nagisip ako ngang sandali at sumagot ng dahan-dahan. Nun ay nagalit ako, tumango si Senyora Vivan. Inakala ko iyon. Tumingin siya sa labas ng bintana kung saan ang hapon na liwanag ay unti-unting namamatay. Alam mo ba, hindi kita galit mula sa simula. Hindi ko siya pinutol, ngunit bawat pagkakataon na makita kita, nakpatuloy siya. Nakikita ko ang aking sarili ng 20 taon na ang nakakaraan. Ngumiti siya ng mapait. Isang batang babaeng may kakayahan at sapat na lakas para takutin ang iba. Tiningnan ko siya. Sa unang pagkakataon ay narinig ko sa tinig niya ang kaunting katapatan na walang depensa. Sinabi ko sa aking sarili, ang sabi niya, kung hindi ko siya pipigilan, maaga o huli ay siya ang tatayo sa ibabaw ng aking ulo. Dahan-dahang huminga ako. Kaya pinili ninyong takutin ako, tumango si Senyora Vivan. At nakamali ako, lumingon siya sa akin. Nakamali ako nang akalaing katulad ko ang lahat. Lumubog ang hangin sa pagitan namin. Pagkaraan, nagpatuloy siya. Ang sampal na iyon, natagalan siya, ay ang sandaling nalaman ko na natalo na ako. Tumingin ako ng diretso sa senyora, hindi dahil lumitaw ang tatay ko, kundi dahil nawala na ninyo ang huling linya ng pagiging tao. Ipinukit ng senyora ang mga mata. Isang luha ang pumatak. Mabilis ngunit sapat na para makita ko. Hindi ko inaasahang patawarin mo ako. Mahinahon ang sabi niya. Gusto ko lang na huwag kang maging katulad ko. Ang mga salitang iyon ay nagpatahimik sa akin. Inilapag ko ang kamay sa tasa ng saa. Ang init ay kumakalat sa aking palat. Hindi ako naparito para manalo. Naparito ako para tapusin. Binuksan ng senyora ang mga mata at tumingin sa akin. Ano ang gagawin mo pagkatapos? Ngumiti ako ng marahan. Mamumuhay ng sarili kong buhay. Hindi gagamit ng takot ng sinuman para tumayo ng mas mataas.
Hindi tatahimik kapak nilulupik? At hindi gumanti. Tumango si Senyora Vivan. Mabuti, tumayo siya. Marahil ito ang huling pagkikita natin bilang biyenan at manugang. Tumayo ako rin. Natinginan kami ng isa-isa sa huling pagkakataon walang yumukod, walang nag-away, 2 taong naunawaan na panahon na para bitawan ang lahat. Nang gabing iyon, nakatanggap ako ng mensahe mula kay Marco. Sinabi ng nanay niya na ikaw ang nag-iisang nakapagpapayo sa kanya na tingnan ang kanyang sarili. Binasa ko ito at pinatay ang telepono. May mga salitang hindi na kailangang sagutin pa. Nakatayo ako sa balkonahe, nakikinig sa mga hangin ng lungsod. Sa puso ko, wala ng galit, wala ng tagumpay, isang napakamalinaw na pakiramdam. Kapag walang dahilan na manatili ang puot, saka lamang tunay na napapalaya ang tao. Pagkatapos ng pakikita noong araw na iyon, kakaibang gaan ang naramdaman ko. Hindi yung kasiyasiyang gaan ng nanalo kundi pakiramdam ng isang taong nakapagpinit ng isang napakabigat na pinto. Gisingan ako kinaumagahan ng mas maaga kaysa karaniwan. Maulap pa ang langit, hindi pa gising ng buo ang lungsod. Nahanda akong kape, nakatayo sa tabi ng bintana, tinitignan ang kalat-kalat na tao sa ibaba. Sa unang pagkakataon pagkatapos ng matagal, hindi ako nagising dahil sa paaalala. Tumugtog ang telepono email mula sa Board of Directors. Umaasa kaming makatanggap ng opisyal na sagot ni Ana sa alok ni appointment bago maalas 5 ng hapon ngayon. Tiningnan ko ang orasan isang araw upang magdesisyon na manatili at umakyat sa mas mataas na posisyon o lumihis sa ibang landas na hindi inihanda ng sinuman. Pinatay ko ang screen ng tanghali, pumunta ako sa kumpanya hindi para sa meeting. Hindi para sa ulat kundi para gumawa ng mabagal na ikot. Nilakat ko ang pamilyar na mapasilyo. Ang mga departamento na dati ay king pinagtrabahuhan ng walang humpay. Ang mga lugar na dati ay kinapanabihan ko. Ang mga lugar din na natututo akong tumayo ng matatag. Isang batang empleyado ang bumati sa akin, bahagyang naalangan. Ma'am Ana, gusto ko lang sabihin kung hindi kayo naroon nung araw na iyon. Ang nga katulad namin ay marahil ay nag-isip pa ring normal na tanggapin ang pang-abuso. Ngumiti ako. Tandaan mo ito, dahan-dahan ko siyang sinabi. Walang sinuman ang may karapatang takutin ka sa iyong sariling lugar ng trabaho. Tumango ang babae na mamasa-masa ang mga mata. Naglakad ako papalayo, sa loop ko ay alam na. Kung mananatili ako, makakaroon akong kapangyarihan. Ngunit mayroon ding panganib na maging ibang bersyon ng magay na dati ko ay nilabanan. Nang hapon, nakita ko ang tatay ko, umupo kaming makaharap walang papel, walang pag-usap ng shareholder. Matagal ako tinitingnan ng tatay ko. Nakdesisyon ka na ba? Umiling ako. Natatakot ako. Tatay, hindi nagulat ang tatay ko. Natatakot sa ano? Natatakot na kapag tinanggihan ko, nag-aksaya ako ngang lahat ng kinatiis ko? Natatakot na kapag tinanggap ko, unti-unting makalimutan ko kung bakit ako nagsimula. Ngumiti ang aking tatay. Alam mo ba? Hindi nakakamali ang tao kapag umakyat, nakakamali lamang kapag kailangang yapakan ang iba para makatayo. Tumingin ako sa itaas. Kung gayon, ano ang dapat kong gawin? Tumingin sa akin ang aking tatay. Mahinahon ang nga mata ngunit tiyak. Piliin ang landas. Na kapag tumingin ka sa nakaraan, hindi mo na kailangang ipaliwanag sa iyong sarili. Nang gabi, nakatanggap akong isang hindi inaasahang tawag si Senyora Vivan. Ang tinig niya ay hindi na mahina, hindi na matalas. Narinig ko na malapit kang tanggap ng posisyon, sumagot ako. Nanahimik ang senyora ng sandali at nagsalita. Kung tatanggapin mo, tandaan ang isang bagay hindi ko sinagot. Huwag hayaan ang takot na mawala ang upuan para maging taong kinasuklaman mo noon. Ipinukit ko ang mamata. Salamat po. Natapos ang tawa, wala ng wala ng pagnanais na magtatalo. Isang matagal ngunit kinakailangang paalala. Nang gabing iyon, nag-isa akong naupo ng matagal. Sa harap ko ay 2 papel, isa ay acceptance letter para sa appointment, isa ay resignation letter. Matagal ko silang tiningnan. Pagkatapos ay kumuha akong balpen, hindi nanginginig, walang pakaalangan. Pumirma ako. Kinabukasan,
tapat alas 8:30, nakatanggap ngang email ang Board of Directors mula sa akin. Maikli ang pamagat personal na desisyon. Iilan lang na linya ang nilalaman. Nagpapasalamat ako sa alo na iniharap sa akin ngunit hinihingi ko ang pahintulot na tanggihan ang appointment. Pinipili kong umalis sa kumpanya para maksimula ngang ibang landas, kung saan hindi ko kailangan ng kapangyarihan upang maprotektahan ang aking sariling pagpapahalaga. Isinin ko at pinatay ang computer. Hinila ko ang maleta papunta sa pintuan, walang gulo, walang luha, isang tuwid na hakbang lamang. Sa labas, maliwanag ang langit. At alam ko na hindi ito ang katapusan ng isang labanan kundi simula ng isang tunay na buhay. Nang umalis ako sa kumpanya, magaan ang araw. Hindi ang uringang matingkat na tagumpay kundi ang malambot na liwanag ng isang ordinaryong umaga. Ang uringang liwanag na nagpapay sa tao na magsimulang muli. Hinila ko ang maleta mula sa pamilyar na bahay ng aking tatay, lumingon pang isang beses. Walang nakpaalam, walang bulaklak, walang pangako ngang pasasalamat. Ako lamang at sapat na iyon. Nakatayo ang tatay ko sa pintuan, hindi tinanong kung saan ako pupunta. Naksalita lamang siya ang isang pangungusap. Kapag napagod ka, nandito pa rin ang bahay. Tumango ako. Alam ko na hindi iyon isang sandigan na upang makabalik sa kahinaan kundi isang lugar para maalala na minsan ay iginalang ako. Lumipat ako sa ibang lungsod. Walang nakakakilala sa akin bilang anak ng sinuman, walang tumawag sa akin sa lumang titulo, walang nakbanggit ng kuwento nun. Nagsimula ako muli sa isang maliit na opisina, isang bagong pangkat ng proyekto, mabagong taong hindi kilala ako. Walang pabor, walang pagtatangi. Unang araw sa trabaho, naghanda akong sariling kape, naglibot sa simpleng silid, at nag-isip ng tahimik kaya pala ganito ang hitsura ng kalayaan. Para kay Marco, narinig ko na umalis na siya sa dati niyang kumpanya, pumili siyang isang trabaho na walang glamour, ngunit sapat para makatayo sa sariling mapaa. Isang pagkakataon lamang, nakpadala siya sa akin ng maikling email, hindi niya inaasahan na bumalik ako. Gusto lamang niyang sabihin na sa wakas ay naipaintindi niya ang kahulugan ng pagtayo para sa tama. Kahit na antalaman, binasa ko ito at pinawi. Hindi dahil sa galit kundi dahil may mga paumanhin na hindi na kailangang bitbitin sa buong buhay. Para naman kay Senyora Vivan, hindi siya bumalik sa mundong negosyo. Sinabi ng mataw na tumanggap siyang imbita na maging part-time consultant sa isang maliit na negosyo, walang karapatang pumirma, walang karapatang magpaalis, nagbibigay ngang payo lamang. Isang beses, narinig ko ang isang kwento. Isang batang empleyado sa kumpanyang iyon ay nagkamali ng hindi sinasadya. Lahat ay naghintay ng pamilyar na galit, ngunit sinabi lamang ni Senyora Vivan, "Itama ito ngayon." At sa susunod huwak, nakitang kailangang paalalahanan. Natawa ang naksalita habang ikinukuwento. Nagulat ang lahat. Nananahimik ako at bahagyang ngumiti, hindi dahil masaya kundi naiintindihan ko. May mga taong nagbabago lamang kapag nawala na ang lahat ng nagpatatakot sa iba. Isang taon pagkatapos, nakatayo ako sa harapan ng salamin, inaayos ang kwelyo ng blusa, nagpapahandang pumasok sa bagong meeting ng proyekto. Walang malaking nameplate, walang makapangyarihang upuan, ako lamang. Isang batang empleyado ang natanong sa akin, "Ma'am, natakot ka ba rin ba nun na mapigilan?" Tumingin ako sa kanya. Naalala ang aking sarili noong una. At sumagot, ngunit mas natakot ako sa isa pang bagay na isang araw ay tatahimik ako sa harap ng kawalan ng katarungan at tatawagin ko iyon na paglaki. Tumango ang babae, nakningning ang mata. Sa sandaling iyon, alam ko na tama ang aking pinili. Nang gabi, naisa akong nakaupo sa tabi ng bintana. Ang bago-bagong lungsod ay pamilyar na, ang bagong buhay ay hindi pa mayaman ngunit sapat na ang katahimikan. Binuksan ko ang telepono at lumipas sa isang lumang larawan. Ang conference room nung araw na iyon, ang lugar kung saan sampal ako, nilait, ni hamak. Matagal ko itong tiningnan at pinatay ang screen, wala ng sakit, wala ng galit, isang napakamalinaw na pag-isip lamang.
Ang presyong kapangyarihan ay ang kaluluwa at hindi lahat ay handang bayaran ang presyong iyon. Tumayo ako at pinatay ang ilaw. Bukas ay isang bagong araw muli. Hindi na kailangang patunayan ang anuman, hindi na kailangang gumanti, mamuhay lamang ayon sa sariling pagpapahalaga. Ang kwentong ito ay hindi nagtatapos sa pagbagsak ng isang tao kundi sa paglaki ng marami. Hindi tungkol sa nakwagi at natalo kundi sa kung sino ang nangahas na tumayo at kung sino ang nangahas na bitawan. At minsan, ang pinakadakilang tagumpay ng isang babae ay hindi ang pagtayo ng mas mataas kaysa sa iba kundi ang nangahas na umalis upang mamuhay ayon sa sariling pagpapahalaga. Araw mula sa kwento. Hindi tayo tinuturuan ng buhay kung paano maging makapangyarihan. Tahimik lamang na sinusubok tayo ng buhay kung ano ang gagawin natin kapag may kapangyarihan na tayo sa ating mga kamay. May mga taong ginagamit ang kapangyarihan para protektahan, ngunit mayroon ding magumagamit ng kapangyarihan para takutin ang iba, mapayuko sila, patahimikin sila. At sa isang araw na nawala na ang kapangyarihang iyon, ang naiwan ay hindi pagalang kundi kawalan. Ang kwentong ito ay hindi para sisihin ang isang biyenan o para purihin ang isang manugang kundi para ipaalala sa atin ang isang simpleng katotohanan. Ang pagtahimik sa harap ng kawalang katarungan ay hindi kabaitan itinuturo natin sa iba kung paano tayo tratuhin ng masama. Ang kapangyarihan ay hindi masama, masama lamang kapag ipinagpalit ang pagkatao para mapanatili ito. At minsan, ang pinakadakilang tagumpay ng isang babae ay hindi ang pagiging mas mataas kaysa sa iba kundi ang nangahas na umalis para mabuhay ayon sa kanyang sariling pagpapahalaga. Kung nasa isang relasyon ka na nakpapabayaan sa iyong sobra-sobra, kung minsan ay naktanong ka sa iyong sarili kung labis na ang iyong pagtitiis, umaasa na ang kwentong ito ay nakbigay sa iyong sagot.